Palagi kong tanong sa aking inay, "Inay, bakit po ba ganito ang aking mukha? Bakit po ba ganito ang aking balat?" Minsan pabiro, pero minsan hindi. Wala naman akong pinapahid na kahit na ano. Wala naman akong kinakain na kaka-allergy. At wala akong allergy. Hindi ko alam kung bakit. Minsan may skin rashes, minsan pimples. Pero halos walang paglagyan ang mga ito sa mukha ko. Maging sa aking katawan. Namumula pa ang mga ito kapag natatamaan ng sinag ng araw. Kaya ako, hirap na dahil sa balat ko at dahil sa pangungutya ng ibang tao. Maging sa eskwelahan ay tampulan ako ng tukso, mga pangungutya, minsan pangbubuli dahil malayo pa lamang daw ako ay kitang-kita na nila na namumula ang aking mukha, ang aking balat dahil sa aking mga pimples. Hiyang-hiya talaga ako sapagkat hindi ko naman kasalanan kung ba't ganito ang mukha ko. Wala akong ideya kung bakit ganito, subalit wala na akong nagawa sa tuwing pinagtatawanan ako ng mga tao habang dumadaan ako. Hay naku mare, alam mo mabait naman yung batang yan eh, gwapo pa. Yang si Alex, kaso kadiri talaga yung pimples niya, no? Parang hinog na, kadiri. Bulungan ng mga nakakasalubong ko sa daan. Ano ba naman yan, Alex? Ang aga-aga naman yan. Nakakatakot yung mukha mo. Parang may mga dugo-dugong lumalabas. Nakakadiri ka naman. Okay ka lang ba? Saan naman ng mga kaklase ko? Palagi ko naririnig ang pambubuli ng mga tao sa akin, maging ng aking mga kaklase. Dumating pa nga sa punto na halos muntikan na akong makipag-away sa school dahil dito. Subalit, ayaw kong ipatawag ang mga magulang ko sa eskwelahan. Kaya ang ginagawa ko, tumutungon na lamang ako at magpapatay mali siya na hindi ko sila narinig. Nagkukunwaring wala lang sa akin ang lahat. Subalit ang totoo, masakit sa aking pakiramdam. Masakit na rin sa tenga ang marinig ang mga punan nila. Bakit? Kasalanan ko ba na nagkaganito ang mukha ko? Ginusto ko ba ito? Pinili ko ba ito? Yan ang palagi kong daing sa kanila, sa aking sarili at sa mga tao. Sa aming magkakapatid, ako lang ang lalaki. At sa amin, ako lamang din ang ganito ang mukha. Sina ate at si bunso, malinis naman ang kanilang mga mukha. Pareho lang kami ng ginagawa. Pareho lang kami ng ginagamit sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Napaka-unfair talaga. Maging ang mga kaedad kong kalalakihan sa aming lugar ay ayaw akong kalaro ng basketball. Paano ba naman? Naiirita daw sila sa aking pagmumukha. Ang pakiramdam nila ay mahahawakan nila ako o mahasaktan nila ako. Alex naman. Marami pang ibang pwedeng gawin. Marami pang pwedeng pagkaabalahan. Halimbawa, mag-chess tayo. O kaya mag-computer tayo. May ML ka ba? Mag-ML tayo. O kaya naman magbasa tayo ng libro. O kaya manood tayo ng sine. Marami pang pwedeng pagkaabalahan. Bakit ka ba ganyan? Huwag ka masyadong paapekto. Basketball lang yan. Ano ka ba? Wika ni Giselle, ang aking nag-iisang kababata na hindi nandidiri sa akin. Sus, kung alam mo lang kasi nararamdaman ko. Anyway, Giselle, di ba ikaw dati may mga pimples ka rin sa mukha mo? Paano siya nawala? Anong ginamit mo? Anong ginawa mo? Bakit ako hindi nawawala mga pimples ko? Parang pag nawala yung isa, nadaragdagan ng 5. Hindi ko maipaliwanag. Paano ginawa mo? Kwento mo naman. Tanong ko sa aking kaibigan. Ay naku Alex, hindi ba pumapasok ka sa eskwelahan? Ang sabi sa school, ang pimples ay normal lamang sa ating mga nagdadalaga at nagbibinata. Normal yun, hindi yun sumpa o kung anuman. Alex naman, di ba sabi ni ma'am sa science class natin, ang pimples ay normal, tandaan mo yun. At isang bagay pa, nais kong maalala mo, dapat daw hindi ka nagpupuyat. Kung may pimples ka sa mukha mo o sa katawan mo, iwasan mo magpuyat, iwasan mo kumain ng sobrang matamis sa pagkain, palagi kang uminom ng tubig, mag-exercise ka, huwag ka masyadong ma-stress sa buhay mo. Ano ka ba? Palagi ka dapat masaya. Kaya ka nagkakaganyan eh. Huwag mo siya itong isipin. Isang bagay pa Alex, babae ako. At syempre buwan-buwan may dalaw ako. At dahil doon nailabas ko sa katawan ko yung maduming dugo kung saan nagiging dahilan o pinagmumula ng pimples sa katawan ko. Kaya yun. Pero siguro yung sa'yo, tulad ng sabi ng aking mama, baka inborn na talaga. O kaya nasa dugo mo na talaga yung ganyan. Huwag kang mahiya kasi normal yun. Hindi mo naman yung ginusto, hindi ba? Saan ni Giselle na ikinagulat ko. Paano ba naman akong hindi magugulat? Parang napakarami niyang alam tungkol sa bagay na yon. Aba, isang bagay pa, napaisip ako sa sinabi niya. Anong ibig sabihin nun? Dahil lalaki ako, yung pimples ko palagi nandito kasi wala naman akong buwan ng dalaw. Ay nako,
lalo akong nanlambot at parang nawalan ako ng simpatya sa aking sarili. Nang dahil sa mga sinabi sa akin ni Giselle, ipinangako ko sa aking sarili na gagawa ako ng paraan upang masolusyonan ko ang problema ko sa balat. Dumaan pa nga ang mga buwan at mga taon, kolehiyo na ako, subalit nagpasya ako magpalit ng aking kurso at naisip ko na bakit hindi ako magtimpla ng mga gamot o kaya mga sabon na maaari magpagaling sa mga pimples ko o maaari makatulong din ito sa mga taong may parehong problema tulad ng sa akin. Kaya naman pinilit kong tapusin ang kurso ko upang maging isang ganap na cosmetic chemist na kahit sobrang hirap ng mga ginagawa ng mga pinag-aaralan, pinilit kong igapang ang sarili ko sa pag-aaral. Kailangan kong tapusin ang lahat na ito para sa aking kinabukasan. At kahit nasa kolehiyo pa nga lang ako, naghahanda na ako para magawa ko ang tamang solusyon sa aking mukha. Ang tamang gamot para sa aking mukha. Ayaw ko nang mabuli pa at ayaw ko nang may ibang tao pang mabuli dahil sa kung anong itsura nila. Sa matagal na panahon, ang focus ko lamang ay ang aking sarili at ang aking pag-aaral. Nakalimutan ko na ang aking buhay binata. Hindi ko na nga pinagdaanan na magkipagbarkada sa mga kaedad ko dahil pakiramdam ko una, pandidirihan nila ako. Pangalawa, baka meron lang akong makaaway dahil sa mga salitang bibig kasi nila sa akin. At kahit may mga handaan, ayaw kong pumunta dahil pinagbubulungan nila ako. Minsan nga, umattend ako sa isang kasalan ng isa kong pinsan at nasaktan lamang ako sa mga naririnig ko. Kakawalang gana, por Diyos por santo, may pagkain. Kumakain yung mga tao tapos makikita mo yung mukha ng lalaking yan, nakakadiri. Kitang-kita mo ba yun? Namumulay mga tigihawat niya. Sino ba yun? Yung ba yung Alex? Naku naman, nakakarumi. Bulungan ng ibang bisita. Ay naku, wag mo nang pansinin yun. Alam mo, kung alam mo lang, naku, madidiri ka pag nakikita mo yung mga pagkain kinakain niya na parang kinakain mo rin. Nakakadiri talaga. Hayaan mo na, huwag ka nang tumingin sa kanya. Wika pa ng iba. Awang-awa ako sa aking sarili ng oras na yun na para bang gusto kong magsalita. Subalit alam kong makakasira lamang yon sa selebrasyon. Kaya ang ginawa ko, sumiksik na lamang ako sa dulong kusina. At pagkatapos nun, agad akong umalis na napapaluha sa hiya. Alex naman, aking kaibigan, ikaw kasi, pumunta-punta ka ba doon? Alam mo namang ganyan yung mga tao sa inyo. Tara, treat na lamang kita. Saan mo ba gustong kumain ha? Tara, libre kita, promise. May pera ako dito, tara. Saad ni Giselle, na alam kong awang-awa sa akin. Sa hindi ko malamang dahilan, napakasaya ko sa tuwing kasama ko sa Giselle. Sapagkat hindi siya nandidiri sa akin, sa mukha ko, sa kung anong itsura ko. At palaging kaibigan ang tingin niya sa akin. Kababata ko siya ng matagal ng panahon at hanggang ngayon, malapit kami sa isa't isa. Alam ko, ang totoo maraming tumatawa kay Giselle sa tuwing nakikita siyang kasama ako dahil siguro, kinukutsa rin siya dahil noon, palagi kami magkasama. Subalit nandito siya sa aking tabi, sinasamahan pa rin ako hanggang ngayon. Nakakatawa ka talaga. Giselle, hindi ka rin talaga madiriin ano? Nakakatagal kang kasama yung lalaking yan? Pati sa pagkain nyo, pati pagsakay ng jeep, okay lang sa'yo kahit sa bus katabi mo? Ano ba? Hindi ka ba naiilang? Tulad ngayon, ang popular ng tagihawat niya, tapos kumakain pa kayo ng sabay? Hindi ka ba nandidiri? Ano ba? Bakit? Anong nakakatawa doon? Normal yun. Isang bagay pa, kaibigan ko siya, kababata ko siya. Ang totoo naman yan, kailang yung maarte. Feeling perfect kayo, hindi ba? Mabait ka. Mabait ka? Sa ibang tao? Pero sa kanya, ang sama-sama ng mga ugali ninyo. Hindi niya kasalanan na magkaroon siya ng ganung klase ng problema sa buka. O kahit sa balat. Inborn yun. Malay mo nasa dugo niya. O baka may ibang dahilan. Baka may sakit siya. O di ba? So okay lang sa inyong pagtawanan yung mga kapatid nyo? O kahit sino ka mag-anak nyo dahil sa sakit nila? Di ba hindi? Mag-isip nga kayo. Saka wala siyang ginagawang masama sa inyo. Pasalamat na lang kayo at hindi kayo ang ganun. Ang sagot naman ni Giselle. Lahat ng mga sinabi niya ay dinig na dinig ko. At pakiramdam ko, napakasarap sa pakiramdam na mayroong isang taong handa kang ipagtanggol sa mga tao. Masarap sa pakiramdam at umaasa kung sana dumating yung panahon na ako naman na gumawa nun sa kanya. Dahil sa mga bagay na iyon, lalo akong nagpursige sa aking kurso at halos wala na akong sinayang na panahon. Halos wala nga akong tulog nang matuklasan ko lamang ang tamang timpla ng aking sabon sa muka. Para sa aking balat. Nag-research ako sa internet at sa iba't ibang site, maging sa ibang bansa. Oo, alam ko, uso na yung retoke. Alam ko yan. Pero wala akong sapat na pera para dyan.
Isang bagay pa, maraming mga bagay na mas lalo kong dapat paglaanan. Dahil pag nagparetoke ako ng mukha, maaaring mabago ang mukha ko. Totoo naman yan at walang masama doon. Ang problema nun, hindi lang yun ang paraan. Gusto ko kung magagawa kong baguhin ang sarili ko dahil sa kakayahan ko. Isang bagay pa, kung magagawa ko itong bagay na ito, magagawa ko rin tulungan yung ibang taong dumaranas ng parehong paghihirap ko. Kinausap ako ng aking ama at sinabi niyang, "Anak, magpahinga ka naman. Lagi ka nalang puyat ah. Masama yan sa pimples mo. Masama yan sa balat mo at kalusugan mo. Ano ka ba? Lalo yan dadami. Isa pa, pag yan ang maga, ewan ko sa'yo." Biro at panakot sa akin ng aking ama. Hay nako naman Itay, kayo talaga. Pati ba naman ako binibiro nyo hanggang dito? Nag-aaral po ako kaya lagi akong puyat. Isang bagay pa, may sabon akong pinag-aaralan para sa aking mukha. Para sa mga taon dumaranas ng parehong hirap. Sa halip kaysa palakasin yung loob ko, tatakutin nyo pa ako. Ay naku kayo talaga. Anak, ano ka ba? Palibasa, hindi ka lumalabas ng bahay, hindi mo nakakausap yung mga ibang kamag-anak natin eh. Anak, ang mga pinsan mong lalaki, may ilang ganyan din ang sitwasyon. Hindi lang ikaw. Sa mga kamag-anak ko sa Laguna, ganyan-ganyan din ang problema. Pero nang magkaasawa na sila, nawala naman na. Pagtanda nila, nawala din. Kaya lang ang mukha nila ay malalalim ang peklat. Isang bagay pa, ang tawag nga nila parang buwan kumbaga. Mag-asawa ka na kaya anak? Biro pa ng aking ama. Natawa na lamang ako sa aking Itay sapagkat kung saan napunta ang aming usapan. Sino ba namang papatol sa mukhang ito? Hindi nga ako lapitin ng mga babae. Paano pa? Kaya hindi ko nilang pinansin ang sinabi sa akin ni Itay. Bumalik na lamang ako sa aking research. 2 taon pa ang lumipas at nakagraduate na itong si Giselle sa kanyang kurso. Mag-a-abroad daw siya at sobrang lungkot ko sapagkat yun ang unang pagkakataong mawawalay siya sa akin ng sobrang tagal na panahon. Ang babaeng kaisa-isa kong kakampi, aalis na at wala nang magtatanggol sa akin na kahit na sino pa. Pero sa bagay, kung tutuusin, hindi ko naman kailangan na magtatanggol sa akin. Ang kailangan ko ngayon, laksan ang aking loob sapagkat hindi na ako bata. At ewan ko ba, para akong nawalan ng isang paa sa ginawa niyang yon sa kanyang pag-alis. Siya kasi yung aking takbuhan at tuwing dumaranas ako ng hirap at bullying mula noon hanggang ngayon. Daingan ko ng sama ng loob ko sa araw-araw. Pero kung doon siya masaya, magiging masaya ako para sa kanya. Alex naman para ka naman bata. Bakit parang nangingilid ang luha mo? Hong Kong lang ang pupuntahan ko. Hindi ako mag-US o Europe. Ano ka ba? Hong Kong lang ang pupuntahan ko. Malapit lang yun. Isa pa, kahit nakatapos ako ng 4 na taong kurso dito sa Pilipinas, alam mo naman, di ba? Lahat ng pag-aaral na yun, lahat ng pagsisikap ko para lang sa mga magulang ko, para masabi na nakapagtapos ako. Pero sa ngayon kasi, ang gusto ko muna ay makapag-chill, makapag-relax, pero kumikita ng pera, kaya mag-Hong Kong muna ako. Nakakaawa na kasi mga magulang ko alam mo naman, hindi naman kami mayaman. Saad ni Giselle. Alam ko. Makakapag-video call naman tayo tsaka alam kong gagawa ka ng paraan para makapag-usap tayo kasi ganun din ako sa'yo. Isang bagay pa, naninibago lang ako. Wala akong ibang barkada, wala akong ibang kakilala, wala akong kaibigan, alam mo yun, hindi ba? Mag-iingat ka sa pupuntahan mo ha. Huwag ka makakalimot. Baka pagbalik mo dito, hindi mo na ako kilala. Baka mamaya pagbalik mo, manidiri ka na sa akin ulit. Ay nako. Alex, makinig ka nga sa akin, tandaan mo. Itaga mo yan sa bato, Alex. Babalik ako sa bansa natin at pagbalik ko, magkaibigan pa rin tayo. Tutulong lang muna ako sa mga magulang ko kasi may 2 pa akong kapatid na kailangan makapag-college Alam mo yun, sana maunawaan mo. Buhat nang umalis itong si Giselle, halos ba high school na lamang ang ginagawa ko sa araw-araw. Napabayaan ko na ang itsura ko, ang buhok ko, ang balat ko. Masalo ko pang napabayaan ang kalusugan ko. At ngayon nga, halos tumaba pa ako. Sa pagdaan ng panahon, mas naiinggit na rin ako sa mga kakilala ko. Mga kababata, mga may girlfriend, may partner, yung iba pamilyado at may anak na. Hay buhay. Ang palagi kong sinasabi sa aking sarili, sus, ganyan sila kasi makinis sa mukha nila. Sus, ganyan sila kasi ang papayat nila. Healthy sila, mayaman sila. Sus, ganyan sila kasi nakapagtapos sila ng kolehiyo samantalang ako, papalit-palit ako ng kurso noon. Pero makatapos ang 1 taon, nakamit ko na ang aking inaasam. Nakaimbento na ako ng tamang sabon na para sa akin. Na ikukuha ko na ito ng lisensya at pwede ko nang itry sa aking mukha.
Alex, tulog ka pa? Tanghali ka na. Ano ba? Ang aga-aga dapat kumikilos ka dyan. Mag-exercise ka. Aba, kailangan mo mag-ayos ang sarili. Graduation mo na next week. Aba, magpagupit ka ng buhok mamaya sa bayan. Isang bagay pa, bumili ka ng mga bagong medyas. Tsaka bumili ka ng bagong sapatos para magamit mo sa selebrasyon. Ayusin mo ang itsura mo. Excited na ako para sa iyo, aking anak. Wika ng aking inay. Kaka-focus ko sa aking research, ay nako, nakalimutan ko na. Malapit na nga pala ang aking graduation. At agad naman akong bumili sa bayan ng mga kagamitin ko. Mga bagong damit, bagong medyas, bagong mga sapatos. Isa pa, nagpagupit na rin ako para mas maayos akong tingnan. At sa awa naman ng Diyos, maganda ang trabaho ng aking itay, regular employee na siya sa munisipyo at dalawa na lamang kaming nag-aaral ng aking bunso. Nagawa ko na ang lahat, napatitig pa ako sa salamin at napansin kong madami na naman nahihinog sa mga alaga ko sa mukha. Ay nako, kahit na anong mangyari, mukhang ito, hindi na magbabago. Naiilang na rin ako manalamin eh. At sabay sabi ko sa aking sariling, kailangan mabuti ko ang aking sabon. Yung mga skin products na kailangan ko imbentuhin, kailangan magawang ko ng paraan. Ito lang ang aking tanging pag-asa. Graduate na ako at may lisensya na rin. Ganap na akong isang cosmetologist. Ang aking pinapangarap, heto na, hawak ko na. At agad kong tinapos ang final na pag-aaral sa aking papaya soap, lemon soap, calamansi soap at marami pang iba. At masayang kinuha ng permit ang mga ito. Agad ko itong ginamit sa aking mukha at sa katawan. Nakiusap ako sa aking itay na ang munting lote namin sa likurang bahay ay gagamitin ko muna bilang laboratorio ng aking mga sabon at iba pang mga research. Sinusuportahan naman nila ako kaya pumayag sila. Ilang araw pang lumipas na po na kung parang mahapdi ang aking mukha sa aking sabong ginagamit. Kaya ang ginawa ko, nagbawas, dagdag ako sa mga sangkap nito. Makalipas pa ang ilang mga buwan, halos sa laboratorio na ako natutulog. At isang umaga, ginising ako ng aking inay. Anak, gumising ka na. Anong oras na? Teka, anak, manalamin ka. Teka nga, humarap ka nga sa salamin. Humarap ka nga sa akin. Naku naman inay, ang aga-aga. Bakit po ba? Isang bagay pa, ayaw ko ng salamin, hindi ba? Ilang buwan na akong dito tumitingin sa salamin. Ano ba? Okay na ako, okay lang ako. Sagot ko. Anak, basta tumayo ka dyan. Madali ka, tingnan mo nga yung mukha mo. Anong nangyari? Nang dahil sa boses ng aking inay, nagulat din talaga ako. Tumayo ako at agad kong hinanap ang mga lumang salamin. Inalis ko ang mga balot nito at tingnan ko ang aking mukha. Pagkat takot ako, ano kaya nangyari? Nanlagas na kaya ang mga balat ko? Ano kaya nangyari? Nangitim ba ako? Nasunog ba ang mukha ko? Namumula ba? Nanlalaki ba ang mga pimples ko? Nagkaroon ba ako ng mga blackheads at whiteheads? Anong nangyari? Puno ng tanong ang aking isipan at nang buksan ko ang kahong may lamang salamin, nagulat ako at halos mapatalon ako sa saya. Natutuyo na ang aking mga tagihawat at halos hindi mo na mahalata. Lumiit na rin sila. Hindi na sila mapula katulad noon. Bagyang nakaramdam ako ng hapdi subalit hindi na kagaya noon. Ang nakakatawa dito, maging ang aking likod, maging ang aking dibdib, wala na ring bakas ng pimples. Ang aking kilikili, napakaputi na. Maging ang aking siko, parang wala na nga akong siko. Nakakatawa, parang himala. Maniwala kayo't sa hindi. Wala nang bakas ng pimples ang aking mukha. Natuyo na silang lahat. At kahit peklat, wala kang makikita. Napakakinis na. Tuwang-tuwa ako kaya't nagpasya ako at ang aking kapatid na ilagak ito sa merkado para sa mga taong nangailangan din ng tulong nito. Ang kagandahan nito, nag-boom ito sa mga tao, lalo na sa mga online sellers. Halos maubos agad ang aking stock. Sa sobrang tuwa ko, ginamit ko ang picture ko noon, mga before and after ko sa aking proyekto upang mas merong pruweba na effective ang aking ginawang sabon. Ang kagandahan pa nito, tuwang-tuwa at hangang-hanga rin ang mga customers at buyer namin. At ngayon nga, ganap nang makinis ang aking mukha at balat. Hindi ako makatigil sa paggamit ng aking mga soap. At isang bagay pa, kitang-kita ko na maging ang buo kong katawan kumikinis na kaya maging mga kamag-anak ko, gusto na rin bumili ng aking item. Alam mo anak, proud na proud ako sa iyo. Aba, akalain mo, nawala na nga yung mga issues mo sa balat mo. Kumikita ka pa ng pera ngayon. Isa kang henyo anak. Kumikita ka na tapos gumagaling pa yung tagihawat mo. Lumalakas pa ang confidence mo sa sarili mo. Binabati kita. Saad ng aking ama.
Hay naku tatay, maraming salamat din po sa inyong suporta. Kung hindi niyo ako sinuportahan noon, naku, hindi ko to nagawa. Mahal na mahal ko po kayo itay, kayo ni inay at ang buong pamilya natin. Hindi ko na nga namalayan, dumaan pa nga ang isa pang taon, maging ang kabilang lote ng aming bahay, pinagawan ko na rin ang imbakan ng aking sabon. Nakakatuwa pa, hindi lang sabon ang nagagawa ko ngayon, maging mga lotion at iba pang gamit sa balat. Halos nakabay na rin ako ng mga bagong makinarya upang mas mapadali ang paggawa ko ng mga ito. At nang mahabol ko ang aking kota, laking gulat ko sapagkat maging ang mga taga-ibang bansa, ibang mga celebrity, kumukontak na sa akin at nakuha ng libo-libong piraso ng aking sabon. Inay, sampalin nyo nga ako. Kurutin nyo nga ako. Nananaginip ba ako? Imagine nyo, ₱1,000,000 na po ang pinag-uusapan namin ng aking mga kliyente. Nakakatuwa, hindi ako makapaniwala pero, inay, hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Anak, mabuti ka kasing tao at napakalaki ng iyong pagkitiwala sa iyong sarili. Tiwala rin kami sa iyo. Tingnan mo ngayon, nagbubunga ng lahat-lahat ng mga pinaghirapan mo, lahat ng puyat at pag-aaral mo. Masaya ako para sa iyo at deserve mo yan, anak. Ang sabi naman ng aking bunsong kapatid, Kuya, oo tama si nanay. Isang bagay pa, maraming salamat kasi dahil sa iyo, hindi ko na kailangan mag-apply ng trabaho sa labas. Ang kailangan kong gawin, maging negosyante tulad mo. Saad naman ng aking bunso. Magmula nang dumating ang mga pagpapalang iyon, nakakalabas na ako ng bahay ng confidence sa aking sarili. Kaya ko nang bumili ng mga bagong sasakyan, bagong mga damit, kaya ko nang ibili ng magandang mga gamit ang aking buong pamilya. Ipagawa ang aking mga bahay at syempre bigyan ng pag-asa ang mga tao na nangangailangan ng tulong, ng kumpiyansa sa sarili, ng gamit ang aking mga sabon. Ang nakakatawa dito, hindi lang yung pagpapala pero yung pagbabago. Dahil kabi-kabila ngayon ang ngiti ng mga tao sa akin. Kung saan ako mapunta, tinatawagan ako. Kung saan ako mapadako, niyayakap din ako. Tuwang-tuwa raw sila sa aking mga nakamit. Yung mga kaklase kong halos bulihin ako maghapon magdamag noon, ay nako, ngayon napipm rin sa akin maghapon magdamag ngayon. Dahil sa tagumpay ng aking proyekto, ang mundo ng social media, pinasok ko na rin at nakilala na nga ako. May mga nagko-comment ng, Uy, pogi naman ang CEO na ito. Kay sarap sa tenga pero hindi yun dahil doon. Hindi dahil sa mga puri pero natutuwa ako na appreciate ng mga tao kung anong ginawa ko. Lahat-lahat ng mga pagpapalang ito ay pinagpapasalamat ko. Alam kong pinagpuyat at pinaghirapan ko ito pero kung di dahil sa Panginoon, hindi ko ito makakamit. Kaya kahit pa noon, tuwing naaalala ko lahat ng pamubuli, masakit na salita at panidiri ng mga tao sa akin, inisip ko na lang na yun ang naging dahilan upang mas maging maayos ako sa sarili ko ngayon. Mas nag-push yun sa akin na kamitin ang aking pangarap para sa akin at para sa aking pamilya. Alam ng mga tao na hindi ako mapagtanim ng galit. Alam ng aking mga magulang na hindi ako mapagtanim ng sama ng loob. Subalit hindi rin ako pumapayag na hindi maipaliwanag sa mga tao na hindi basihan kung anong physical na itsura mo upang kung paano kanila itrato. Laging yung tatandaan, ano man ang itsura mo, ano man ang mga kaibahan natin sa isa't isa, hindi yun sapat na dahilan para ibuli mo ang isang tao dahil hindi mo alam ang kanilang pinagdaraanan. Isang araw pa nga nakareceive ako ng message. Ang sabi, Uy Alex, para ka namang hindi ka babata, gawin mo naman 50% ang discount nito. Diyos ko naman, para kang hindi ka close. Wika ng mga kababata ko sa aming lugar na naghahangad na maging isang reseller. Pasensya na pero ganyan talaga sa negosyo. Alam mo naman yun, hindi ba? Pwede ko naman bigay sa iyo ng kalahating porsyento kapag matagal ka na dito. Pero bago ka pa lang kasi. Wala ka pa nga isang linggo tapos 50% ka agad. Ano ka ba? Negosyo to. Sagot ko naman sa kanya. Tumawag siya at sinabing, Hoy, ang yabang mo naman Alex, ano ba? Porke kuminis ka na, porke mayamang ka na, ang bilis mo naman magbago. At syempre, sumagot ako. Ang sabi ko, Teka muna. Mayabang ako? Teka, nagbago ako? Di ba ikaw rin? Di ba kayo rin? Hindi ba't nandidiri kayo sa akin noon? Hindi ba kating-kati ka kapag katabi mo ko? Di ba iwing-iwi ka sa akin, hindi ba? Kapag katabi kita, parang nangangati ka, na parang bang sukan-suka ka sa itsura ko. Tapos ngayon, yan ang sinasabi mo? Di ba? Alam mo, na-appreciate ko naman na gusto nyo yung item ko. Masaya ako doon. Pero please lang,
Huwag niyong iparamdam sa akin na para bang okay na okay tayo noon. Kasi kung ngayon, we're okay now. Pero noon, alam mong hindi. Kaya tigilan mo ko, ha? Again, 75% is okay. Yung 50% mo, ibibigay ko yan sa'yo kapag matagal ka na dito. Salamat. Ibinaba ko ang telepono at pumunta na ako sa aming lote upang mag-asikaso ng aking negosyo. Kahit na palagi akong busy sa aking negosyo, naisipan kong bisitahin ang aking malapit na kaibigang si Giselle. Nasa Hong Kong siya ngayon. Pinuntahan ko siya at tinawagan. Sinabing magkita kami sa isang restaurant. Sa araw ng aming pagkatagpo, ang sabi niya, "Aba naman Alex, tamo nga naman tong kaibigan ko. Napaka-pogi mo. Halos hindi kita makilala. Balita ko nga, big time ka na sa Pilipinas ah." "Oh, nasaan yung sabon ko? Nasaan yung lotion ko?" "May pasalubong ka naman ba sa akin?" "Ano? Kamusta na? Nagsadya ka pa rito sa Hong Kong para makita ko. Siguro miss na miss mo ko, no?" Ang sabi ni Giselle. "Aba naman, ikaw pa malimutan ko. Siyempre may pasalubong ako sa'yo. Ito mga flowers, mga pagkain galing Pinas, padala ni Mama, tsaka mga sabon siyempre. At siyempre, hindi kita malilimutan. Miss na nga kita. Kaya naisipan ko, ba't hindi ka na lang umuwi sa Pilipinas? Mag-resign ka na. Isang bagay pa, nasa hotel lang ako. Sabay tayong umuwi na Pilipinas ha. Tara na." Uwi ka ako kay Giselle. Napaluha naman ang aking kaibigan at nalaman kong mahirap pala ang trabaho niya doon. At dumaing na ito sa akin. Kaya naman agad-agad ko siya sinabi na mag-resign na at sumama na lamang sa akin. Alam na alam mo noon pa lang may gusto na ako sa'yo. Hanggang ngayon, hindi nagbago ang pagtingin ko sa'yo. Alam mo naman yun, hindi ba? Mahal kita. Mahal na mahal kita. At ikaw lang yung kailangan ko sa buhay ko ngayon. Ikaw na lang kukumpleto sa lahat ng kulang sa akin. Papayag ka ba? Papakasalan mo ba ako, Giselle? Ang sabi naman niya, "Pero Alex, para bang masyadong mabilis. Sigurado ka ba? Hindi na ako maganda, hindi na ako maputi. Mukha na akong haggard. Okay ka lang ba? Napakayaman mo, baka mas may deserve pa na kagaya mo. Hindi yun tulad ko." Ang sabi ko naman, "Hindi. Ang lahat ng ito ay dahil din sa'yo. Gusto kong maging karapat-dapat para sa'yo, kaya ito, ginawa ko lahat ng ito. At ngayong kaya ko na, pwede ba kitang yayain magpakasal? Tara na, uwi na tayo, mahal ko." Bigla siyang namula at sa sobrang saya niya, napaluha siya. Niyakap niya ako ng mahigpit na mahigpit at bumulong. Sinabing, "Mabuti naman hindi ka na torpe. Akala ko hanggang huli ako pa yung hahabol sa'yo." Ay nako. Alam mo naman hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Mula noon, gustong gusto na kita. Basta pangako mo sa akin, papakasalan mo ko, ha? Nang marinig niya iyon, agad siyang napaiyak, napaluha, namumula pa sa sobrang saya. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabing mabuti naman at nagbago na raw ako. Hindi na raw ako torpe. At nangako siya sa akin gagawin niyang lahat upang maging karapat-dapat na asawa ko. Ang sabi ko naman, "Aba, siyempre ako din. Gagawin ko ang lahat upang maging karapat-dapat na asawa mo. Mahal na mahal kita." At mula nga noon, nang makauwi kami ng Pilipinas, nagpakasal kami, hindi na rin nagulat ang aking pamilya, ang kanyang pamilya. Lahat kami ay nabuhay ng masaya, bumuo ng masaya at maayos na pagkatao kasama ang isa't isa. Pamilya para sa isa't isa.